Welcome to Rome! And ito yung Coliseo. Ayan. Ayan kabaan yan. May akitin kami para makita yung makapag-picture kami ng maayos. And titingnan din namin kung mapapasok namin kasi haba ng pila, wala kaming ticket eh. Tara, punta tayo dito sa meron ako nakitang inaakyatan ng mga tao. Halika, punta tayo doon. Laki, no? Hindi kasya sa frame ng camera. Ay, hindi pantay-pantay ang hagdanan. Yun, kita-kita siya sa likod ko. Daming tao dito, baka may magnanakaw. Alam na nila itong, alam ko ba secret to? Ayan, pwede na. Ang ganda dito, ayan. Alam, kahit go. Nag-go din yung scooter. Experience underground. Ay, meron silang ticket na yun. Yan, guys. Daming tao today. Okay. It's, ano araw pa ngayon? Tuesday. Tama ba? Yeah, Tuesday. Ayan, nandito lang ako nakatambay lang dito. Nandito ko sa, parang sa gilid, ditong Coliseo. Medyo mainit, guys. It's, I think it's 22. It's 22 degrees ngayon dito. Mainit dito sa Roma, Italia. Mainit siya. And, okay yun. Nagtanggal nga ako ng jacket eh. Ayan, tingnan nyo. Ito yung jacket natin. Tinanggal ko muna. Kasi ang init. Ang init at kasi mataas yung araw. Dito sa kabila ako guys, merong, ayan kung nakikita nyo, merong parang arco. Tapos, andito sa likod ko yung Coliseo. Yun. Yun siya. Ang daming tao, guys. Sobrang daming tao dito. Hi. What a day, guys. Alam nyo yung Europe tour namin. It's a total of 10 days. Actually, 21 days kasi magsa-Sweden pa ako eh. Dito sa Paris at saka sa Italy, total of 10 days ako. So, 4 days in Paris, 6 days in Italy. Tapos, sa Italy, dumaan kami ng Milan. Tapos, isang gabi lang kami sa Milan. Isang gabi and 1/2 day. Tapos, sa Firenze, sa Florence, ay 3 days, 2 nights. Tapos, dito sa Rome, kami dito? 4 days, 3 nights. Sa Paris din, 4 days, 3 nights din. So, total of 10 days talaga siya. 10 full days. And, that includes our travel time. Nag-aeroplano nga pala kami, guys. Syempre from Copenhagen to Paris, nag-airplane. Norwegian Air. Tapos, from Paris to Milan, nag-airplane ulit. Ryanair. Tapos, nag-train na lang kami from Milan to Florence train, and then Florence to Rome train din. Tapos, babalik kaming Copenhagen Friday. Ang dami kasing tao, nadidistract ako. Babalik kami sa Copenhagen ng Friday. Aeroplano ulit, Ryanair ulit yun. Tapos, ako naman, syempre magsusweden pa ako dun sa city ng kapatid ko sa Halmstad. Ayan, mag-moment lang ako dito. Titingnan ko lang to ng malapitan. Ayan o, diba? Talagang sobrang tanda na niya. Oy, grabe. Nakikita nyo ba yung yung mga bato? Ayan, oh, grabe. Sobrang tanda. Wow. Wow talaga. Diba? Panahon pa to ng panahon pa nila St. Peter.
'Di ba? Meron na talagang ganyan. Malapit. Nandito ako sa malapit, guys, ah. Ninanamnam ko lang kung anong itsura niya sa harapan. Kasi laging sa malayo tayo kasi nagpipicture tayo eh. Pag ganito kalaki, talagang kailangan malayo. Pero kailangan lalapitan mo rin. Ganda. Tas ang ganda nung effect nung araw. Oh, grabe. Ang ganda ng mga bato. Grabe. Grabe talaga, guys. Grabe. Tingnan nyo naman kung gaano katanda na tong structure na to. And yet, buhay pa siya at nakikita natin. Hindi lang kami nakapasok, guys. Kasi nga, wala kaming ticket eh. Wala eh, walang ticket. The best talaga pumunta dito ng sunset. O, tingnan nyo. Ang ganda ng epekto ng araw. Nag-yellow siya. Ganda! Ang ganda ng epekto ng araw, di ba? Oh, diba? Ang ganda. Ay, thank you Lord at nakarating ako dito. Gusto ko talagang mapuntahan to. Nung araw pa. Akala ko hindi matutupad. Kasi syempre Europe to, di ba? Ang mahal-mahal ng pamasahe sa Europe. Ang mahal-mahal dito. Thank God. Binigyan tayong pagkakataon ni Lord. Na makita siya in person. At nang malapitan pa. Kahit hindi ako nakapasok. Okay lang yan. Yun. Ganda ng arko. Lapitan natin. Tapos ito yung likod ng Colosseum. Alam nyo guys, tumingin ako sa Klook. Alam nyo yung next available ticket sa Klook. Yung ano lang ticket lang to enter. Alam nyo, sa ano pa? April 11. O diba, that's ilan ba? 5 days from now? Parang ganun. Today is April 7. 4 days from now. Lapitan natin tong arko. Yung kaninang ano guys, yung area ng picturean, yung photo spot doon. Sabi sa ganda dito. Sabi sa, tingnan nyo na yung bato-bato. Ano ba sinasabi ko? Yun nga yung picturean doon kanina. Sabi sa secret spot daw yun. Pero sa totoo lang, not so secret kasi ang daming tao. Hala, nilapitan ko na to guys. Pwede bang ipasok yung camera para lang makita nyo? Yan. Wow. O diba? Kita nyo yan? Yung gilid lang yan ha. Yan. Grabe yung mga yung pagkakagawa Meron ka, tsaka ito guys, ano daw to, parang, what you call it, yung, archaeological site. Yan, ang ganda din naman dito, bakit ayaw nila dito sa side na to, likod? Oh, ganda. And, ito din, ganda rin ito. Ilalagay ko na lang guys, yung a bit of history, nitong structure na to, nitong arc. Ayan, basahin natin. Fusina Artistica Boranga Construxit ADMM. Ayan guys. Ayan, ganyan lang. Yan. Pero grabe, ang ganda. Ang ganda ng mga yung mga nakalilok doon, yung mga sculpture doon. Wait lang guys i-google ko nga kung ano to. Wait lang. Ayan guys, so bale, ito daw palang arc na to. Ito daw ang Arc of Constantine. It is the largest of the 3 triumphal arches still preserved in Rome, 25 meters high, located in the road usually used by the triumphs in the stretch between Circus Maximus and the Arch of Titus. So, ito palang arko na to, ayan, siya ay kinreate nung 315. Grabe guys. Hindi ako makapaniwalang nakakakita ako ng ganitong katatandang structure.
315 AD. Ayan, at kaya siya ginawa is to celebrate the victory daw of Emperor Constantine. Kaya ang tawag sa kanya ay Ark of Constantine. Parang nanalo yata siya dun sa isang battle, Battle of Montemilvio. Anyways, so ayan siya. 315 AD pa siya nung ginawa. Ayan. Ayan, kitang-kita. Yes, to no entry. Yun. Tapos after nitong Arch of Constantine, pakita ko na lang. May nakasulat sa taas, guys. Kaya lang, syempre, it's in Latin. Hindi ko siya mabasa. At ang nakalagay nga pala daw dito yung mga puro mga battles. Ayan, hindi ko na lang matingnan maigi. Because, tingnan natin. Titingnan ko for my own consumption na lang, guys, ha. Hindi ko naman din maipakita sa inyo. Basta yung mga nakalilok daw dito ay yung mga battles ni Constantine. Grabe talaga, hindi ako makapaniwala, guys. 315 AD. Itong na to. Itong arko na to. 315 AD. Mantakin nyo yun. 315 AD. Ganun na siya katanda. At nakikita ko siya, kaya pala siguro meron na siyang gate. Bawal na siyang pasukin. Kasi syempre, 315 AD eh. May papakita ko sa inyo, guys. Yan ang galing. Pag naman hindi ka pa natakot sa gwardiya na to. Diba, merong parang aso na nag-guard. Anyway, punta na tayo, guys, dun sa kabila. Bale, ito yung Coliseo. Ayan ang Coliseo. Ito yung Ark ni Constantine. Ayan, na may gate. Tapos, ayan, meron pang isang lugar. Ayan, puntahan natin yan. If I'm not mistaken, guys, that is the Palatine Hill. Tingnan natin kung totoo nga ang Palatine Hill. Meron dito, guys, sabi dito, yung Great Fire of Rome daw, nung panahon ni Nero. Ito daw yun. Hala, talaga? Pwede bang silipin? Ay, grabe, guys. Ayan. Silipin natin. Grabe. Panahon pa ni Nero to. Dito, guys, ang ganda rin, Ganda mag-picture dito. Ganda dito sa side na to. Buti hindi nila na-discover. Uy, eto na naman siya, guys. Nakita ko na naman tong pwede daw kayong kumuha ng tubig dyan at uminom. Pwedeng inumin itong tubig na to. May nakasulat, Flavian Age, Reconstruction of Sanctuary. Kaput Mindy. Ito siya. Wow, ano to? Free water aqua. Tingnan nyo naman yung daanan, bato-bato. Dito muna tayo. Siguro nga, ito yung Palatine Hill kasi medyo pataas siya. Basahin natin to. Archaeologic site pala to. Wow, talaga? Yun, yung mga bato-bato. Archaeologic site pala to. Free water, free aqua. Palatine Hill, Domus area, Coliseo, Foro Romano, Roman Forum, and Palatino. So hindi to Palatine Hill. Ito yung Roman Forum. Ayan, yung Foro Romano. Ito. Itong pinupuntahan natin. Foro Romano pala siya. Roman Forum. Tapos, ito dito sa taas, yung Palatine Hill. Tingnan nyo naman, bakit may naglagay ng padlock dito? Ano ba yan? Tingnan mo talaga yun ng padlock. Sarado tong site na to. Roman Forum, Palatine Hill. Ito nga yun. Kailan sarado na siya? Why? March 29 to September 30. Open pa naman dapat. Ba't kaya sarado siya today?
entrance. So ito nga yun, Roman Forum and Palatine Hill. Oh, pwedeng pumasok nga. Oh, may entrance nga. Pero I think ano na siya, sarado na. Kasi lumalabas lang eh. Tapos, tingnan natin dito kung makapasok tayo. Kasi palabas na sila. Wow, dito na tayo sa labas. Grabe guys. Dito rin naman, nakikita ko din naman eh. May harang nga lang, ayan. Try natin. Alla Chiesa, Bonaventura. Ay, at least makikita natin to dito. Hindi ko alam kasi kung may ticket or what. Pero, ayan o, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, sana makapasok tayo doon. At sana pwedeng pumasok. Ayan o, kita nyo ba? Parang may ticket ata dyan. Another photo op spot. Dito. Ay, pwede kayong pa-picture dito. Maganda dito. Ganda ng wisteria tree. Wisteria yan eh. Ang ganda. Tapos merong ano dito oh. Ruins. Ang ganda. May simbahan. May simbahan dito. And actually sabi ng babae kanina nakasalubong namin. Close na nga daw. Hindi ko lang masabi. Hindi naman kami papasok kasi wala naman kaming may bayad to eh. Tingnan na rin natin dito. And dead end. Dead end na. Dahil lang, kasi pinipang ano naman yun, pang preserve para sa near future. Para sa susunod. Katabi pala natin yung train eh. Wow. Ay, paano natin ano yan lalagay? Dito na, diretso na dito. Tayo magtitimpla. Meron namang ano, heater. Ay, may heater. Good morning! Nandito tayo ulit sa Roma. And papunta tayo ng Trevi Fountain. O, teka. 1 euro, 1, 2 euro, 3, 5 euro. And guys, dyan ako bumili ng keychain for 1 euro. 5 yung binili ko. So, 5 euro. Tara, punta na tayo sa Trevi Fountain. Yung Trevi Fountain may bayad ha. Sundan mo na lang ako. Madaming tao. So, dapat nag-iingat daw sa gamit. Oh, mga bilihan ng bags. Hindi, mas maganda sa ano, sa Florence. Ayun yung bag mo. Hindi, maliit, oo. Mas mura sa, doon sa, ano, sa Tuscany. Tsaka ang leather na magandang klase sa ano, hindi, Florence. Yun yung dinadayo talaga para bumili ng leather. Trevi Fountain! O, diba? Ang ganda. Trevi Fountain. Yung hihingi ka ng wish? Oo, 1 euro. Pero may bayad na para pumunta sa baba. Tingnan ko lang muna dito. Bababa ako para makakuha ko ng magandang picture. Ayun. Yun. Ang ganda. Trevi Fountain. 2 euro yata para pumasok. Okay lang. Bayad na ako ng 2 euro. Wow. Ang ganda naman ng Trevi Fountain. Grabe. Merong underground ito eh, para makita mo yung, hindi ko lang alam kung magkano ang bayad. Yung para makita mo yung underground water system ng Roma nung araw. Daming tao, grabe. Daming pickpocket daw dito.
pa. Asan ang bilyete? Bilyete. Teka muna. Bago tayo pumunta sa bilyete, merong maganda dito. Kaya lang, yung araw. Ito na yung bilyete. Bilyete, ticket office, bilyeteria. Here's the ticket. Ang gulo kasi nung nasa harapan kanina. Nag-cost na sila ng pila. Guys, nandito tayo sa loob. Nagbayad tayo ng 2 euro ha for this experience. Ayan. Yan. Malapitan. Guys, titingnan ko din ha kasi syempre I need to be in the moment also. Ganda. Sana may McDonald's. Ay, yes! May McDonald's nga! Diyan tayo kumain. Ano bang in-order ko? Croquette. Croquette na may... Ano nga ba to? Spinach and parmesan. Ayan yun. Mayonnaise. Ay, kinakamay talaga. Parang ganito to. Alam nyo guys, one thing I love about Rome, meron siyang mga iski-iskinita. Yung kagaya nga, galing kami dyan sa iskinitang yan. And then, ito yung tatambad sa'yo. Alam mo yun, ang liit-liit nung... Ang ingay ni Kuya. Alam mo yun, ang ingay-ingay nung... Ang ingay ni Kuya. Ang liit nung kalsada, tas biglang merong malaking-malaking simbahan na tatambad sa'yo. Pero, under renovation siya. Pag umarap ka naman dito, meron ditong Carabinieri Headquarters for the Protection of Cultural Heritage, DAO. Ayan, o. Ang laki, di ba? Ganda. Tama nga si Maps, guys. Ito ang Piazza de San Ignacio. Ayan. Ang ganda, di ba? At saka, hindi ko pa pala napakita sa inyo to. Yan, yung building na yan. Siguro restaurant yung nasa ilalim. Anyway, tara na. Let's go na to Pantheon. Yung Pantheon dito sa Roma. May Pantheon sa France eh. Dito tayo sa Pantheon sa Roma. Late na mga kalsada. Puro mga bilihan ng mga Italian bags. Sinilip lang natin, guys. I know, private property siya. Sinilip ko lang. Hindi ko naman siya mapasok eh. Disilipin ko na lang. Maraming mga bilihan ng mga souvenirs dito sa gilid-gilid. If you want to buy souvenirs, ganyan. Maraming bilihan din ng mga leather goods dito. Masikip yung kalsada pero kasya pala yung kotse. Alam niyo, di pa ako bumibili ng ref magnet. Wala pa akong binibiling ref magnet, guys. Niisip ko pa kung bibili ako ng ref magnet. Kasi parang ang dami ko ng ref magnet sa bahay. Na babasag lang. Yung mura kasi dito yung mga babasagin eh. Kaya lang, ang dami nang nabasag. Nabasag na yung mga ref magnet ko. Sige, tingin lang ako dito ng ref magnet. Uy, 1 euro. Ano yan? Yung ano? Coliseo. Vatican. Coliseo. Vatican. Ko alam. Pero 1 euro lang siya. Vatican. Pang display. Parang plaster lang siya, no? Pero okay na. Eh, bigat. 1 euro. Ayun o, Coliseo. Ito. Coliseo. 1 euro. Pwede na. Ayan na guys, natatanaw ko na ang Pantheon. Grabe, sobrang luma na. Antik na talaga to.
Grabe. Ang dami namang matanda dito sa Roma. Grabe, tanda naman ito. Tapos yun, may isa pang fountain doon, tsaka parang obelisk. Ayan, punta ako sa gitna, guys. Want a picture? Grabe. As in, walang pintura, no nothing. Pero tingnan mo, sobrang tanda na niya. Grabe. Ito yung 300 AD ata. Parang gano'n, 300 AD. May line. Pwede nga palang pumasok dito. Wait, pakita ko na sa inyo. Ayan, dito lang sa lilim. Yan. Wow. Agrippa. Panahon pa ni Agrippa, King Agrippa. Grabe guys, ifo-focus ko na lang ha sa inyo for you to see. Pero ako, titingnan ko siya. Pag na-autofocus yung camera, alam nyo na hindi ako tumitingin sa screen ng camera. Tumitingin ako dun sa mismong building. Pero ingat lang kayo, ang daming tao dito ha. Baka may pickpocket, ganyan. Tingnan natin kung magkano yung ticket. Pero ang haba. Well, not really ganun kahaba. Mas mahaba yung sa Pransya. Mas mahaba din yung sa Coliseo. Tingnan natin kung magkano. 5 euro lang. Cash payment. 5 euro. Pante, ang mura lang pala. 5 euro lang. Guys, tingnan nyo naman. Grabe itong mga kolum-kolum na to. Talagang panahon pa ng Roman Empire. Wow. Ayun yung Oculus. Ano daw yun? Ano nga ba yung Oculus? Yung open yan eh. Paano pag nagsusnow? Or umuulan? Tingnan natin kung anong meron dito. Ayun siya. Merong may pangalan eh. Wait lang. Tingnan natin kung anong pangalan nito. Chapel of Saint Joseph of the Holy Land. Saint Joseph with Christ as a child. Actually guys, yung umpisa daw, at first, itong Pantheon ay isang pagan temple. Kinonvert siya to become a church. Naging basilica siya. Pero nung umpisa, pagan temple daw to. And ginawa siya noong 2nd century AD. Alam nyo guys, yung parang hindi pantay yung floor. Wow, tingnan nyo yun guys. Makikripihan ba ako or hindi? Katakot naman. Nakita nyo? Merong lumalabas na, I don't know. Ayan. Anyway, so again guys, built in the 2nd century AD as a pagan temple. Pero kinonvert ng 600 AD yata para maging basilica. Para hindi siya i-destroy. Tomb of King Humbert I and Margherita Savoia. King Humbert and Margherita. Second King of Italy daw siya. Pero I think ito na yung tomb ni Raphael. Ito nga ba? Yeah, ito na. Tomb ni Raphael, yung artista. Gosh. Tomb ni Raphael, yung isa sa Ninja Turtle. I mean, kasi di ba mga artist nga yun? Pero Tomb of Raphael. Ayan, ang tomb ni Raphael. Wow! Wow naman talaga. So, syempre kilala natin si Michelangelo, si Leonardo, nakita natin yung work niya. Si Donatello, hindi ko pa nakikita yung work niya. Tapos itong si Raphael, ito nakita ko yung tomb niya. Nahilibs ako guys. Nakita ko yung lucho ni Raphael, yung artist, yung one of the Ninja Turtle. Yun lang ang tawag natin guys ha, kasi para madaling
And then, ito mga mural. Hindi siya, painting ba siya? Or mural? Si Philip ba yon? Si Apostle Philip ba? Hindi, si Thomas pala. Si Apostle Thomas. Yung, ano siya, diba? Di siya naniniwala nung nabuhay muli si Christ. Sabi niya, hahawakan niya yung sugat sa palm, tsaka sa gilid. Kaya yun, yung ano, hinawakan niya sa gilid. Ay, wow, what is this? Mural siya, oh. Galing. Vittorio Emanuel. Dito nakalibing si Vittorio Emanuel. Tomb of Victor Emmanuel II. Si Victor Emmanuel, yung first king of Italy. At saka, naalala niyo yung sa Milan, yung shopping mall doon na yung shopping mall na napakalaki, yung katabi ng Milan Cathedral. Ang pangalan ng mall na yun ay Vittorio Emanuel II kasi siya nga yung first king of Italy pala. Diyos ko, sementeryo pala itong pinuntahan natin. Dito pala sila nakalibing. So, ang nakalibing dito guys ay yung first king of Italy, si Vittorio Emanuel, si Raphael, yung artist, yung isa sa wooden icon of Holy Virgin. Wood siya. Mukha siyang bato. Wooden icon of the Holy Virgin. Siya na yung pala, di ba naging Basilica Santa Maria in Martires ito? Siya yun. Madonna of the Clemency. At dahil nga simbahan ito, ayan na yung simbahan. Ayan yung altar.